Isang mapagpalang araw para sa inyong lahat, mahal naming mag-aaral. Ako ang inyong guro sa umagang ito, Ginang Renea L. Panya. Ako ay nagpapasalamat na kayo ay makasama sa ating pag-aaral. Naway matulungan ko kayong maunawaan ang ating tatalakaying aralin sa araw na ito. Tayo ngayon ay nasa ikalawang markahan sa edukasyon sa pagpapakatao, ika-9 na baitan. Inalakay natin sa unang markahan ang tungkol sa lipunan, kung paano sila nagkaisa, mga dahilan kung paano sila nagsama-sama. Bawat mamamayan ay naghahangad na mamuhay sa maayos at mapayapang lipunan. Para sa ating pagpapatuloy, siguraduhing handa ang mga sumusunod na kagamitan. Ang inyong learning packet, notebook, at ballpen. Ihanda na rin natin ang ating mga sarili sa ating aralin sa umagang ito. Tayo nang manood at makinig ng mabuti. Ang tatalakayin natin ay ang aralin 5, karapatan at tungkulin. Dito ay tatalakayin ang unang aralin sa ikalawang markahan sa edukasyon sa pagpapakatao, ika-9. Ito ay ang karapatan at tungkulin ng bawat mamamayan. Sa araling ito, inaasahang maipamamalas natin ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan at pangunawa. Una, natutukoy ang mga karapatan at tungkulin ng tao. Pangalawa, nasusuri ang mga paglabag sa karapatang pantao na umiiral sa pamilya, paaralan, barangay, pamayanan o lipunan, bansa. Ating munang balikan ang natapos nating aralin sa nakaraang markahan. Mula sa aralin 1 na tumutukoy sa layunin ng lipunan, kabutihang panlahat. Dito natutunan natin na tayo ang bumubuo sa lipunan at ang lipunan ang bumubuo sa atin. Sa aralin 2 naman, tinalakay ng ating guro ang lipunang pampolitika, prinsipyo ng subsidiarity, prinsipyo ng pagkakaisa na kailangang umiral upang makamit ang isang mahusay na pamamahala. Aralin 3, lipunang pang-ekonomiya, ang pag-iral ng prinsipyo ng proporsyon. Pagkakaloob ayon sa pangangailangan at kakayahan ng tao upang makamit naman ang pantay-pantay na pamamahagi ng antas ng tao sa lipunan. Aralin 4, ito ay tumutukoy sa lipunang sibil, media at simbahan, na kung saan naman natunghayan natin na kailangan nating makipagtulungan sa ating pamahalaan upang matupad ang kabutihang panlahat. Ngayon naman ay dadako tayo sa araling 5, ang tungkuli, ang karapatan at tungkulin ng bawat isa mamamayan. Pero bago yon, sagutin natin ang maikling pagtataya. Subukin natin. Basahin mabuti ang bawat pangungusap at unawain ang tanong. Ilagay sa ating comment portion ang titik ng tamang sagot. Ulitin ko, pwede niyong ilagay ang titik ng tamang sagot sa comment portion ng ating live streaming na ito. Una, alin ang batayan ng pagiging pantay ng tao sa kanyang kapwa? Letter A, karapatan. Letter B, isip at kilos loob. Letter C, kalayaan. Letter D, dignidad. Ano kaya ang sagot? Tunghayan natin. Alin ang batayan ng pagiging pantay ng tao sa kanyang kapwa? Kung ang sagot mo ay letter A, ikaw ay tama. Ito ay ang karapatan. Lahat ng tao ay dapat makamit ng pantay-pantay ang karapatang nababagay para sa kanila. Pangalawa, ang karapatan ay kapangyarihang moral. Alin sa sumusunod ang hindi ibig sabihin nito? Ulitin ko, hindi ibig sabihin nito. Letter A, hindi maaaring pwersahin ng tao ang kanyang kapwa.
na ibigay sa kanya ng sapilitan ng mga bagay na kailangan niya sa buhay. Pangalawa, o letter B, hindi nito maaapektuhan ang buhay pamayanan. Letter C, kaakibat sa karapatan ng isang tao ang obligasyon ng kanyang kapwa na igalang ito. At letter D, pakikinabangan ito ng tao lamang dahil tao lamang ang makagagawa ng moral na kilos. Ano kaya ang sagot? Ang karapatan ay kapangyarihang moral, alin sa sumusunod ang hindi ibig sabihin. Kung ang sagot mo ay letter B, ikaw ay tama. Hindi nito maapektuhan ang buhay pamayanan dahil ang karapatan ay ito ang lubusang naaapektuhan ang ating pamumuhay sa pamayanang ating kinabibilangan. Pangatlo, ang tungkulin ay obligasyong moral ng tao na gawin o hindi gawin o iwasan ang isang gawain, alin sa sumusunod ang hindi ibig sabihin nito. Letter A, nakasalalay ang tungkulin sa isip. Letter B, nakabatay ang tungkulin sa likas na batas moral. Letter C, ang moral ang nagpapanatili ng buhay pamayanan. At letter D, may malaking epekto sa sarili at mga ugnayan ang hindi pagtupad ng mga tungkulin. Ano kaya ang hindi ibig sabihin nito? Kung ang sagot mo ay letter A, tama ka. Nakasalalay ang tungkulin sa isip. Ang tungkulin ay kailangan ng kilos. Hindi lamang ito sa isip. Sa pang-apat, ating basahin ang maikling talatang ito. Ano ang buod kaya? Ayon kay Scheller, kailangang hubugin ang sarili tungo sa pagpapakatao upang matupad din ng pamayanan, pamahalaan, lipunan, kinabibilangan niya ang tungkulin ng pagiging paglinang ng pagkatao. Ngunit mahirap isagawa ang paghubog na ito sa sarili kung hindi ginagawa ng mga institusyong panglipunan ang mga obligasyon nito sa tao na itinakda ng mga batas. Letter A, mahalaga ang pananagutan ng individual na maging mabuting mamamayan. Letter B, kailangang tuparin ng bawat tao ang kanyang tungkulin upang magampanan ng lipunan ang tungkulin nito sa tao. Letter C, hindi makakamit ang kabutihang panlahat kung may mamamayang hindi tumutupad ng tungkulin. At letter D, kailangang magbigay ng serbisyo ang pamahalaan o lipunan ng tungkulin nito sa tao. Kung ang sagot mo ay letter D, kailangang magbigay ng serbisyo ang pamahalaan o lipunan ng tungkulin nito sa tao. Dahil hindi natin makakamit ang ating o hindi natin magagawa ang tungkulin natin kung ang mga institusyong nangangalaga sa atin ay hindi nila nagagampanan yung tungkulin nila para sa ating mga mamamayan. Sa panghuli, sa ikalimang, alin ang hindi nagpapakita ng tungkulin na kaakibat ng karapatan sa buhay? Ulitin ko, alin ang hindi nagpapakita ng tungkulin na kaakibat ng karapatan sa buhay? Sa letter A, iniiwasan ni Nilang kumain ng karne at matamis na pagkain. Letter B, nagpatayo ng bahay ampunan si Ginang Roa para sa mga batang biktima ng pang-aabuso. Letter C, sumasali si Danilo sa mga sport na mapanganib tulad ng car racing. Letter D, nagsimula ng soup kitchen si Father Joseph Weljinsky sa Peru para sa mga batang kalye. Ano ang sagot mo? Kung ang sagot mo ay letter C, sumasali si Danilo sa mga sport na mapanganib tulad ng car racing, ikaw ay tama. Dahil ikaw, kung tungkulin mo alagaan ang buhay, hindi mo ilalagay ito sa isang panganib.
Okay? Kung tama ang lahat ng sagot mo, binabati kita. Ngayon naman, tingnan natin yung mga larawang ito sa ating talakayan. Una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, anim, pang-pito. Mapapansin natin sa mga larawang ito ay ang mga karapatan na kailangan na makamit ng bawat isa sa atin. Kung meron ka ng idea, mas palalalimin pa natin ito. Okay? Pag sinabi nating karapatan, ito ay kapangyarihang moral na gawin, hawakan, pakinabangan at angkinin ng mga bagay na kailangan ng tao sa kanyang estado sa buhay. Kung tungkulin naman ang ating pag-uusapan, ito ay ang mga bagay na inaasahang magagawa o maisasakatuparan ng isang tao. Kung maisasagawa mo ng maayos ang mga tungkulin, paggawa ng mabuti sa kapwa, maaaring magbigay ng kaligayahan at kaganapan kung sino at kung ano ka bilang tao dito sa mundo. Hindi natin pwedeng paghiwalayin ang karapatan at tungkulin. Meron akong ipapakitang isang larawan. Tingnan natin yung larawang ito. Ito ay human trafficking. Kung ating susuriin ang larawang ito ay isang paglabag sa karapatang pantao. Ito ay ang pagbibenta sa kapwa natin. Marami ang tahasang gumagawa nito sa ating kapaligiran. Ito ay labis na napansin at nakabahala sa ating lipunan. Kaya dahil dyan, nagkaroon ng Republic Act 10364. Ano ba ito? Ito ay ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 o yung Republic Act 10364. Kung saan ang pinapatawan ng parusa ang mga taong lumalabag at tahasang gumagawa ng ganitong paglabag sa karapatang pantao, lalo na sa mga babae at mga bata. Ikaw naman ang hahamunin ko. Sa inyong learning packet, may mga larawan kang makikita. Suriin ang mga sumusunod na larawan at sagutin ang mga katanungan. Ano ang makikita mo sa larawang ito? Sa pahina 2 hanggang 3 sa inyong learning packet, makikita ang mga katanungan ito. Una, ano ang mapapansin mo sa bawat larawan? Pangalawa, may paglabag ba sa karapatang pantao sa mga larawang ito? Pangatlo, ikaw, tunay ka bang nakasaksi ng mga ganitong pangyayari sa pamilya, paaralan, barangay, pamayanan o sa lipunan bansa? Ano ang ginawa mo para mahinto ang walang awang paglabag nito? Pang-apat, magiging pipi at bulag ka na lamang ba sa mga ganitong pangyayari na saksihan mo? Pwede mong sanggunihin ang iyong guro sa ESP upang mas malinawan ka sa mga katanungan ito. Sa ating pagtatapos sa araw na ito, hayaan niyo akong iwan ang talatang ito mula sa Biblia, na kung ating iuugnay sa ating aralin, na sa bawat karapatang ating natatanggap mula sa mga taong nakapaligid sa atin, meron tayong tungkulin na kailangang gawin. Maging mapanagutan tayo sa mga karapatang ating makakamit. Mula sa Lucas 12:28, letter D, ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsama at sa akin at sa ating pagkatuto. Bagamat
ito ang sitwasyon na ating kasalukuyang tinatahak, patuloy pa rin ibibigay ang karapatan ng bawat isa sa inyo, lalo na sa larangan ng edukasyon. Kaya maraming salamat sa inyong pakikinig, magandang buhay, mabuting tao.